Kaya kung tayo kumonte, tayo ko'y mag-uusap. Good morning po sa inyong lahat. Morning din po. Sa mapagpalang umaga sa lahat. Tayo po ay mag-uusap na sa ating gawain. Ito po ang sinasabi sa Pilipos 3:1. Ngayon mga kapatid, magkalap kayo sa Panginoon. Hindi ako nagsasawa sabihin ito ng paulit-ulit dahil para sa kabuti, sa kapitan ninyo ito. Ito ang paalala, ito po ay paalala ni Pablo tungkol sa mararapat na tuloy natin sa ating pamumuhay. Ayon sa verse, dapat po tayong mag-anak sa Panginoon na ang pag-aalaga natin ay hindi nakabatay sa kanyang ibigay sa mundo. Hindi ito nakabatay kung ano ang mga bagay na meron ka. Saka ka lang magpapasalamat. Huwag nating ibatay yung ating kaligayahan sa mga material o mga bagay na kinahahalagahan natin dito sa mundo. Kundi hanapin natin ang tunay na pag-aalaman sa presensya ng Panginoon kahit sa kabila ng mga pagsubok at tagumpay. Panatilihin natin ang pag-aalaman sa kanyang salita. Sige po, tayo ko'y tumayo at tayo ko'y mananalaan. Panginoon po Diyos na makapangyarihan sa lahat. May-ari ng langit at lupa, may akda ng ating buhay. Pinupuri at sinasamba namin sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay. Salamat sa kalakasan, kapayapaan sa panibagong buhay. Hinihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagdadawang kasalanan. Dalangin ko rin po na ang aming mga kapatiran na wala po dito ay patuloy mo po silang ipuin upang makasama namin sa iyong gawain. Maraming salamat po sa oras na ito. Maraming po tayong nakatayo at tayo po yung mag-aawita. Natawagan ko na po ang gagamitin ating Panginoon. Tayo po ay umawit mga kapatid para sa Panginoon. Ready na po kayo? Amen. Sige na. May buti-buti mo, Panginoon.
ang iyong buhay magwawalang hanggan. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay na ay walang katulad, tunay na ay di nagbabago, mabuti ang Diyos sa akin at mahal. Pinupulit, sinasamba kita, dakilang Diyos ang Panginoon. Tunay ang ika'y walang katulad, tunay ang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa akin at mahal. Mabuti ang Diyos sa akin at mahal. Mabuti ang Diyos na sa akin at mahal. Sunod po natin ang thank you, Lord. Sobrang kapal niya na. Dahilan nyo sa sabon na ginagamit ko, si Polygon. Tingnan nyo yan. Yan. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life,
Hindi ko alam kung sino ang nag-imbento ng headscarf na ito. Disenyo na may scarf at mask na magkasama. Mayroon Ito huling-huli, dakilang katapatan. Ay buti ng aking Panginoon, sa habang panahon, Magiging sa kanila ng ating kulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pasinag ng iyong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso mong damdamin, akalain niya'y ating purihin. Dakilang ako, Diyos, laban ka ng tunay, mula pa sa ulan ng aming langit. Mundo'y magunaw ng maasahan lang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aming purihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong pangangatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakilang ka, O Diyos, laban ka ng tunay, mula sa saugan ng aming langit. Mundo'y magunaw ng maasahan lang lagi, maging hanggang wakas itong buhay. Dakilang ka, O Diyos, laban ka ng tunay, at oras mo'y matibay ang sanlibutan. Sa bawat bigay, tagumpay mananalo. Galuyan ang pag-asang tuwing ay ginahon. Magiging mayaman sa Panginoon hanggang ngayon. Praise God, purihin ko ang Panginoon. Tunay na siya'y dakila. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat. Gandang umaga po, Pastor. Okay. So, nagagalak po ba ang lahat? Amen. Masaya po ba? Amen. Mayroon po ba tayong kapayapaan?
Okay, salamat sa Diyos. Okay. Ang ating po topic sa umagang ito ay evaluation. Ano po ba ang ibig sabihin ng evaluation? Paki-explica. Evaluation. Ano? Ano ang Tagalog ng evaluation? Pagsusuri. So, suriin natin ang ating mga sarili. No? Bago po ako magsalita rito, tatawag ako sa inyo ng isa para ipaalam niya kung ano ba ang nangyari simula nung makakilala siya sa Panginoon. Suriin niya ang sarili niya, no? Suriin niya ang sarili niya at magpatotoo siya rito. Tinatawagan ko po, walang iba si Ate Lisa. Surprise. Palakpakan po natin si Ate Lisa. Ha? Susuriin niya ano ba ang pagkakaiba simula nung makakilala siya sa ating Panginoon. Ha? Simula nung yung dito lang, ha? Yung dito lang. Ano ba ang pagbabago sa buhay mo? Ano ba ang mga biyaya? Ano ba ang blessing na ibigay sa iyo, na ibigay sa iyo ng ating Panginoon simula nung makilala mo siya bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Alapakan mo natin. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Mula nang makakakilala ako sa Panginoon ay maraming mga pagbabago sa buhay ko. Kung dati, hindi ako marunong kumarap sa tao, ngayon marunong na akong kumarap at marunong na akong mag-share tungkol sa mga salita ng Diyos. At marami pang mga pagbabago sa mga kahirapan sa buhay para si Lord parang matulungan na ako kahit masyadong mabigat para mapagaan niya. Ayun ang mga pagbabago at marami pang mga iba. Yun lang ang masasabi ko. Kaya po, at Walang salamat blessing. sa Panginoon. At marami din mga blessings dumarating sa buhay ko at sa akin. Kasi ang blessing ay Pinagpapasalamat po yan. No? Huwag po tayo mahihiya. No? Sadali, papalitan ko yung aking microphone. Hello? Testing mic 1, 2, 3. Okay. So, nakita natin, no? Evaluation, pagsusuri, simula nang makakilala si Ate Lisa. Pero kahit kita mo, nahihiya. Hiyang-hiya. Kasi dati raw, hindi siya nakikipag-usap sa mga tao. Pero ngayon, ang tapang na niya dahil kay Kristo. No, ang sabi ko nga, bakit yung mga pagpapala hindi niya sinabi, nahihiya pa rin. Kasi yung blessing na natatanggap po natin, dapat po tayo magpasalamat lagi sa Diyos. Kaya kita tinawag, ito na yung pagkakataon mo dito sa pulpito, nakikita ni Lord yan na nagpapasalamat ka sa Kanya. At hindi lang yan, nagiging, ano ka, ideal, no? Magiging tutularan ka, no? Nakikita natin ng mga kapwa natin, ay, ang laki pala ng pagbabago ni Ate Lisa. Thank God, no? Yung pagbabago po ni Ate Lisa, hindi siya naigawa. Hindi niya kaya. Inamin niya kanina dito eh. Hindi ako nakikipag-usap, mahiyain siya. Eh ngayon, nakikipag-usap na ang may gawa si Lord by faith. Naniniwala siya na ginago siya ni Lord. Kaya siya nakakatayo rito, nakakaawit, no? Testimony, nandito, hindi siya nahihiya. No? Hindi naman sinabing wala na siyang hiya.
Hindi nahihiya. Iba yung walang hiya. Ibang iba, hindi na siya nahihiya. So, talagang evaluation. No? Napakahalaga po ng evaluation. Hindi lamang kay Ate Lisa, para sa ating lahat po ito. No? Ako mamaya, magpapatuturo rin ako. Stimuli, o sino man gusto sa inyo dyan. Well, good po. Ate Liberty. Very good. Yan ang gusto ko, matapang. Sundalo ng Diyos. Sige lang, mamaya. Ano po sa inyo lahat? Hello, Aga. Ako si Liberty. Ano po, pasalamat po ako sa unang-una sa Panginoon at sa mga kapatid ko na ibinigay sa atin para kung tayo man ay makakalimutan natin. Kasi hindi mo talaga tayo perfecto. Pero marami na tayo mula sa Panginoon na pagpatuloy hanggang sa huli na ating buhay dahil siya pinatawag ng ating buhay sa lahat. Ano man ang dumating na problema, sumirangin, masayaman o ano, hindi tayo mababayaan sa Panginoon. Kasi nandito siya sa atin. Gagawin ang lahat para makarating tayo. Hindi pa nila tayo tawagin, kusap tayo ng tawag. Kasi ang Panginoon gumagalaw. Kahit anong gawin ng tao, kapag ginusto ng Panginoon, kung tayo mawala ng pag-asa, lahat tayo may pag-asa. Habang tayo nabubuhay, magpatuloy lang tayo. Amen. Wala pa man ngayon, hindi pa man tayo masyado, pero darating ang ano na, baka hindi na tayo maalis. Dito na tayo, love na tayo, magkasama-sama sa doon tayo sama-sama sa Panginoon. Yun lang po. Salamat po. Very good. Kita mo? Si Edna. Ang tatapang na ng mga sundalo ni Kristo. O, si Ate Edna daw. Salina. Salina. Si Kirina. Paghandaan nyo. Marami pang linggo. Marami pang linggo. Baka hindi na kayo magsamba. Para matatakot kayo na tatalo kayo rito sa pulpito. Alam po ba ninyo, pag tumayo kayo rito, kitang-kita kayo ni Lord. At nag-aamitan sa langit. No? Natutuwa sila, nagagalak sila. Dahil nakita nila ang pagbabago ninyo. Nung ginago na kayo. So, evaluation. Bago po ang lahat, bago dito sa church, pag-aralan po natin si Jacob. No? Si Jacob po ay bunsong kapatid ni Esau, anak ni Isaac at ni Rebecca. Minsan, dumating si Esau na gutom at si Jacob naman ay nagluluto ng masarap na pagkain. At ang sabi ni Esau, pahingi naman ng kinakain mo. Kasi parang mamamatay na ako sa gutom. So, matalino si Jacob. Yung ibig sabihin, magulang. No? Lamangero ba? Tuso. Tuso si Jacob. Binigyan ng kondisyon. Bibigyan na kita ng pagkain. Palit na tayo. Ikaw na ang bunso. Si Jacob na ang panganay. Dahil gutom na nga. Pumayag. So, ang panganay yung bunso at yung panganay naging bunso. No? So, dumating ang panahon, ang takdang panahon, nang si Isaac ay malabo na ang paningin at nararamdaman niya na mamamatay na siya. No? Tinawag niya si Esau kasi ang blessing po, no, ang pagpapala ay sa panganay, sa anak na panganay. Kaya, ang sabi ni Isaac, ihanap mo ako ng masarap na makakain. Pumunta ka sa bundok at bigyan mo ako bago kita basbasan. So, ang nangyari, narinig ni Rebecca, no?
Nang marinig ni Rebecca, dahil tuso si Jacob, sinabihan ni Rebecca, halika, kumatay ka dyan ng kambing, ipagluluto kita, masarap na pagkain. At ibigay mo yung paborito ng ama mo, si Isaac, ibigay mo. At sabihin mo, ikaw, si Esau, ikaw yung panganay. Sabi niya, hindi pwede. Ang boses ko, ako, ang kamay ko, ako, walang balahibo. Kasi itong si Esau, mabalahibo. Sabi naman ni Rebecca, konsentidor eh. Madali yan, may problema yan. Yung kambing, yung balahibo ng kambing, ibabalot sa kamay. No? Ibabalot. Okay. So, nagulat si Jacob, ay si Isaac, yung tatay. Nandito ka na kaagad, Esau. May dala ka ng kaagad pagkain at babasbasan na kita. Kaya lang, diskumpiyado, yung si Isaac, yung tatay. Hindi ikaw si Kun eh. Si Esau, si Jacob ka, boses mo Jacob. Sabi naman ni Jacob, hindi po, si Esau ako, tingnan mo, hawakan mo ang aking kamay. Yung braso. Mabalahibo. Ay, oo nga. Ikaw nga si Esau. No? Kasi malapit na siya mamatay, bulag na siya sa katandaan. No? Mabuti na lang ako, hindi pa gaanong bulag. Nakikita ko pa kayo. No? Magaganda. Kulang lang eh. Kulang lang maganda. Okay. So, binasbasan po siya. Binasbasan. Alam po ninyo, noong panahon, kapag nabasbasan ka bilang panganay, ang blessing sa'yo lahat. Bagamat si Esau may blessing din, pero kalahati lang. Mas matindi yung Jacob na tinawag na Israel. So, siya po ang nabasbasan. So, kung babasahin po natin Genesis 27 up to 36, makikita po natin ang pagpapala. Okay, di ba may kasabihan tayo, kung ano ang itinanim, siya mong aanihin. Ang itinanim ni Jacob, yung pagkatuso, dinaya niya si Esau. Dinaya niya. Kaya nagalit si Esau, gusto siyang patayin. No, gustong patayin si Jacob. Kaya ang sabi na naman ni Rebecca, napakinggan niya, halika Jacob, pumunta ka sa kapatid ko si Laban. Pumunta ka doon, magtago ka doon, dahil patayin ka ni Esau. Okay, so nandun na sa Laban, pinagpapala siya. Kasi dahil nga siya ay na-bless, siya ang nabasbasan ng ama. So, ang blessing, lahat nasa kanya. Okay, so nung nandun na sa Laban, nakita niya si Raquel. Mahal na mahal niya si Raquel. At gusto niyang pakasalan. Pumayag si Laban, yung ama. Sige, 7 taon kang maninilbihan sa akin para ibigay ko sa iyo si Laban. 7 taon. Tinanggap niya. Nung after 7 years, lalong pinagpala ang kabuhayan ni Laban. Lahat ng ari-arian nila, mga hayop, pinagpapala. No, doble, triple. So, nandun kasi yung blessing, yung pagpapala. Okay. Sa 7 taon, ikinasal na sila. Tuwang-tuwa si Jacob. Tuwang-tuwa si Jacob dahil ikakasal na siya kay Raquel. Ano? Nakasal po ba? Basahin nyo, Genesis chapter 27-28. Kaya lagi kong challenge ang isa sa inyo. Matututo tayong magbasa. Napakasarap na nagbabasa. No? At mayroon na pong audio ngayon. Hindi ka na mahihirapan magbasa. Kung malabo ang mata mo, basta may pandinig ka, para ka na rin nagbasa. Katulad ko, audio. Nakikinig ko ako sa audio. Okay. Nilasing, nilaban si Jacob. Dahil siyempre, celebrate. Kinasal. No? Kinasal siya. Nung lasing na siya, ang sabi ni Laban, Leah,
halika, sipingan mo si Jacob. Ang akala ni Jacob, si Raquel ang ibinigay. Gabi na dilim, lasing pa. Pagising niya sa umaga, nagulat siya. Oh, nasaan si Raquel? Ikaw ba ang aking nakapiling kagabi? Opo, si Leia. Galit si Jacob. Kasi dinaya siya. Wala kayong napansin kung ano ang itinanim, siya mong aaninin. Nandaya siya sa pagkapanganay kay Esau, dinaya din siya ni Laban dahil ang ibinigay si Leia. Ngayon, nag-complain. Reklamo siya ako, sabi niya, laban-laban, bakit mo ako niloko? Hindi kita niloko. Ang sabi ni Laban, hindi mo ba alam, dito sa teritoryo ko may kaugalian. Ano ba yung kaugalian? Dapat maunang ikasal ang panganay. Yun ang kaugalian. Walang nagawa. Si ako. Okay, kung gusto mong mapangasawa talaga si Raquel, sabi niya, another 7 years. Ano tawag yan? Maglingkod ka. No? Yung parang di ba noong panahon, ipagsisibak mo ng kahoy, bibigyan mo ng tubig, iigib ka. Ano ang tawag doon noong panahon? Hindi naman pamamandikan. Di pa, pamamanhikan, kukunin mo na ang kamay. Yung nagsisilbi ka. Another 7 years. So, sa 7 taon uli, pinagpala na naman sila ba? Doble na naman yung kanyang kabuhayan. Yumayaman. Bakit yumayaman? Sila ba? Dahil kay Jacob. Kasi si Jacob ay nataspasan. No? Nasa kanya ang blessing sa basbas. Okay. Nang dumating yung another 7 years, no? Pwede na daw silang umalis. Sabi ni Jacob, makakaalis na kami. Nag-serve na kami ng another 14 years na. Sabi na naman ni Laban, ay hindi pa. Another 7 years na naman. Bakit? Kasi pinagpapala kami dahil sa iyo. Bago kayo umalis, sige ganon. Alam niyo po ba inabot ng 20 years bago siya pinayagan na umalis. Dinaya pa nga ni Laban uli eh. Dinaya uli ni Jacob si Laban. Hindi nagpaalam. Okay, ang gusto kong ipakita rito, yung evaluation. Count your blessing. Yung evaluation, kaya pinagpapala si Jacob dahil siya ay naglilingkod sa Diyos. Mayroon siyang takot sa Diyos. At siya ay tapat. Bagamat, dinaya niya na. Yun lang naman ang pagkakamali niya. Dinaya niya ang kanyang kapatid na si Esau sa pagkapanganay dahil sa udyok ng nanay, si Rebecca. No? So, pagdating talaga sa babae, no, maraming napapahama. Untik patayin. Si Jacob, kung hindi nakatakas. Di ba? Si Adan at si Eva, sino ang nagkasala? Si Eva. Si Abraham at si Sarah, sino ang nagkasala? Si Sarah. Pinasipingan niya ang kanyang alipin na si Agar. Kaya hanggang ngayon magulo. Babae na naman dala. At ngayon na naman, si Rebecca na nanay ni Jacob, siya ang sinulsulan. Dayain mo yung kapatid mo para ang blessing sa iyo. No? Papansin natin, puro babae ang dahilan. Kahit si Samson, sino ba ang sumira kay Samson kaya namatay? Hila-hila. Ang Samson, akala ko niya doon, nasa pelikula lang yan. Yung pala totoo. Nasa Bible. Israelita rin pala yan. No? So, totoo po yan. So, karamihan, babae. Kaya nga, di ba, ano ang sinasabi? Sino ba yung kumakanta? Otokso, layuan mo ako. Yan. Okay. So, hindi yan ang aking topic. Yung evaluation. Kung i-evaluate po natin si Jacob, maganda ang kanyang ginawa.
Sino ba? Si Joseph. No? Si Joseph po ang ika-11 anak ni Jacob. Panghuli si Benjamin. Si Joseph, anak ni Raquel. No, nagkaanak na siya ni Raquel. So ito pong si Joseph, kung atin pong i-evaluate ang buhay niya, saliksikin natin ang buhay niya, tapat sa Diyos. Tapat sa Diyos. So, pinagpala din. Pinagpala na bagamat gusto na siyang patayin ang kanyang mga kapatid, ibininta na kay Potiphar, no? Ibininta na siya doon sa kapitan, no? Hindi nagalit. Hindi sumama ang loob ni Joseph. Lalo siyang tapat. Nakulong siya ng walang kasalanan. Diba? Babae na naman ang ginamit ng kaaway. Sino? Yung asawa ni Potiphar. Gusto siya magpasipin. Ayaw ni Joseph kasi tapat nga siya. Takot siya. May takot siya sa Diyos. May takot siya. So, nagsinungaling yung asawa ni Potiphar. Gusto akong pagsamantala niya. Kaya walang kasalanan si Joseph. Nakulong. Pero, pinagpapala. Kahit saan mapunta si Joseph, napunta sa kulungan, ginawa siyang bastonero. Ginawa siyang katiwala. Dahil siya ay pinagpapala. So, bakit? Ito ang evaluation. Pag-aralan po ninyo. Kaya tayo dapat ay sinasaliksik natin. Bakit pinagpapala si Joseph? Dahil mahal na mahal niya ang Diyos. Nakukuha po ba natin? Si Jacob pinagpala, si Abraham pinagpala, si Joseph pinagpala dahil sila ay tapat. Kaya nga, ito ang ating topic. Evaluation. Evaluate natin ang ating sarili. Tanungin natin ang ating sarili. Kaya nga kanina, gusto ko sanang sabihin ni Ate Lisa, yung mga blessing na pagpapala na ibinibigay sa kanya. Bakit? Tapat siya sa ating Panginoon. Hindi pa yan nag-absent kahit may sakit yan, pumupunta yan. Sa Bible study, hindi pa yan nagkasakit, ay hindi pa yan nag-absent. Ako nag-absent na ako sa Bible study kasi may karamdaman ako noon. Hindi pwedeng mahawak ko kayo. Dahil tiyak, mahawak kayo dahil ang sakit ko, ubo, sipon. Kaya, para maaboy na hindi kayo madamay, hindi ako sumipot. Pero nagpaalam ako. So, ang ipinakikita ko rito sa atin, saliksikin po natin ang ating sarili. Tapat ba tayo? Pinagpapala ba tayo? Kasi kung tayo po ay tapat sa Kanya, pagpapalain ka. No? Bagamat, ako minsan ay nalulungkot. Wala si Ate Seni, no? Si Ate Seni, maraming nadadala dito yan, mga bata, mga kabataan. Yun po ang isang malaking bagay na dapat natin gawin. Nakalimutan na ba natin ang Mateo chapter 28 verse 19? Therefore, go and make disciples of all nations and baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Yun po ang nakakalimutan natin. No? Kaya humayo daw tayo. Dahil hindi ba kayo nalulungkot na ito lang ang ating bilang? Hindi ba kayo nalulungkot na kayo ay sigurado na sa langit ang tungo? Pero yung mga mahal nyo sa buhay, dahil po natin bata. Alam nyo na, nagagalak ako. Natutuwa. Kung ako nalulungkot sa umaga, pagdating ng hapon, nagagalak ako. Bakit? Nandyan sa unahan, sanggol. 3 months pa lang. Nandyan na. Nandyan yung kasunod na bata, 3 years old. Marami, mga 2 years old kanya. Mayroong kabataan. No? May kabataan na lalaki at babae. At
marami. 6 ang kakanta rito. Hindi lang kasya. Nung Sunday, 4 sila. Pero may 2 lalaki pang kakanta. At ngayon sila ay nagpadala ng aawitin nila mamaya. At sabi sa akin, Pastor, mayroon na po kaming worship team na gagawin. O sabi ko, okay, mayroon tayong drum set, mayroon tayong electric guitar, mayroon tayong organ, mayroon tayong acoustic guitar, 2. Gamitin nyo. Kasi ang isang sekreto, no, kaya lumalago ang church. Dahil sa worship team na kumpleto. May drum set, gitara, may mic. Nandyan po lahat yan. Bakit pinagpapala ang church na may worship team? O kahit ngayon na, di ba? Kahit 3 lang kami. Dati ang dami namin dito, 5. O 6 pa. No? Bakit pinagpapala? Kapag may umaawit. Umaawit tayo sa Diyos. Itinataas natin ang Diyos. Pinupuri natin ang Diyos sa pamamagitan ng awitin. Kaya yan nga ang lagi kong sinasabi sa inyo. Simula noon, 35 years na, umaawit ako lagi sa Panginoon. Hindi kami pinagkulang. Tuwang-tuwa ang Diyos kapag nagpupuri tayo sa pamamagitan ng isang awitin. No? Alam niyo po ba, sa langit, ano ang gagawin natin? Sa langit? Pag nandun na tayo? Yes! Wala tayong ibang gagawin doon. Mag-aawitan tayo para sa Panginoon. Kaya dito pala, mag-aral na tayo. Sa akin dito, walang imposible. Kahit sinturado pa. Kung gusto mong kumanta, sige. Ang importante, no? Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung boses. Ang tinitingnan ng Diyos, puso mo. Puso natin. Na ikaw ay nagpupuri. Kahit ikaw ay hindi. Maganda ang boses. No? Umawit po tayo. Ang tinitingnan ng Diyos, hindi yung boses. Yung puso. Yung mayroon kang enthusiasm. Mayroon kang pagnanasa na masilbihan mo ang ating Panginoon. Yan po ang napakahalaga. No? Kaya, nawa, itong mensahe ito sa evaluation report, no? Matututo tayong lahat. Kawawa naman yung mga mahal natin sa buhay kung hindi natin dadalhin dito. Hindi balik kung ang anak nyo ay nasa abroad, ay imposible talaga. Pero yung natin, pero yung prayer, kahit nasa abroad, prayer is power. No? Prayer is power. Pagkatapos mayroon pa nga kasunod yan. Faith, you can move mountain. Prayer is power. Faith, you can move mountain. Pambira po yan. Pambira. Di ba nasa Bible? Maililipat mo ang bukid o mountain. Ano ba sa Tagalog ng mountain? Ha? Bundok. Naililipat mo yan by faith. By faith, gagaling ka. By faith, may mahal ka sa buhay. Patungan mo ng kamay mo. Ipag-pray mo. Prayer is power. By faith, you can move mountain. Walang imposible. Ano yung pangatlo? Kalimutan ko na ba? Una, prayer is power. Faith, you can move mountain. Nasaan yung cellphone ko? Yan doon yung pangatlo. Saka nasa susunod. Nasa, ha? Nasaan yung cellphone ko? Ha? Hindi. Yung kumanta tayo. Wala.
three things I do. I don't know how much. Ito ang una. I don't know much. No, ang sabi. But three things I do na kaya natin gawin. Prayer has power. Makapangyarihan. Faith moves mountain. Walang imposible. No? Number 3, God's love never fails. God's love never fails. Ang pag-ibig, ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay hindi matatalo. Anong fails? Hindi nagbabago. Hindi nagbabago. Ang pag-ibig sa atin ng Diyos ay hindi nagbabago. Kaya itong tatlong ito napakahalaga. Prayer is power. Diba yan ang lagi ko sinasabi sa inyo? Kung may gusto kayong dalhin na mahal ninyo sa buhay, prayer lang. Huwag niyong kulitin. Lalayuan kayo habang kinukulit niyo. But prayer is power. Makapangyarihan. And then, paniwalaan mo by faith. By faith. You can move mountain. Dahil sa paniniwala mo. Kaya madadalakot natin lahat dito yan. Mababago to. Yan sasakyan na yan, palalabasin na natin yan. Diba nung linggo? Ang ganda. Nung linggo. Kaya walang sasakyan dyan. No? Joke-joke ko nga kanina, Ate Lenny, dapat linggo-linggo birthday mo. Joke yun. Imposible naman yun. No? Imposible. Pagkatapos, ang Diyos natin ay kailanman ay hindi nagbabago. God's never fails. No? Alam niyo, itong mga binabanggit ko sa inyo, padala ito ni Lord. Hindi ko naman ito alam, mga padala ni Lord yan. Bagamat itinuturo ko na yan, no? Pero maganda rin. No? Kaya kailangan po talaga, huwag tayong mawala ng pag-asa. Inspirasyon po si Abraham, pinagpala. Inspirasyon si Jacob, pinagpala. Kahit tuso, inspirasyon si Joseph, na kahit inapid at gusto pang patayin, pinagpala. Bakit sila pinagpala? I-evaluate nyo. Never na tinalikuran ang Diyos. Ngayon, sa ating application, ito ang tanong. Tanong natin si Lord, ba't ako Lord naghihirap ngayon? Ba't ako Lord ganito? Evaluation. Alamin mo. Hindi ka kaya nagkulang. Nananalangin ka kaya because prayer is power. Nananalangin kaya tayo? Yung pangalawa, mayroon kaya tayong paniniwala, pananampalataya? Nakakalungkot eh. Nakakalungkot na narinig ko kanina. Linggo ngayon, uunahin niya ang bigas bago ang Diyos. Nako, grabe yan. Uunahin mo ang pagkabuhay mo. Priority yung hanap buhay mo. Secondary lang si God. Grabe magpalot sa'yo. Di ba? Ginawa yan sa panahon ni Moses. Ang sabi kay Moses, Moses, sabihin mo sa mga tao mo, dahil nagre-reklamo, gutom, hindi ko makain, walang makain. Sabi ni Lord, sabihin mo, magpapaulan ako ng pugo, magpapaulan ako ng yung parang tinapay, mana, no? Para gawin tinapay. Pero huwag kayong kukuha ng lapis. Kasi pag kumuha kayo ng labis, mapapagod kayo, no? At kinabukasan, yung labis na kinuha ninyo, mabubulok. Mamangangamoy, hindi mo maaaring kainin. Ano ang ginawa ng mga tao? Dalawang klase kasi tao eh. Inuuna yung pagkabuhay bago ang Diyos. Inuuna ang pagkabuhay, ano nangyari? Napagod lang sila, hindi napakinabangan. Kasi, dapat tayo ay sumusunod sa Diyos. Priority lagi si Lord. No? Ako, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan. Bakit ako hirap na hirap? Ha? Hindi ako masakit magsalita. Bato-bato sa langit at tamaan ay may bukol. Ganyan ako noon eh. Kaya ako hirap na hirapin. Diba?
Kawikaan chapter 3 verse 5, kayawi ka lamang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa iyong sariling karunungan. Ako noong panahon na wala akong Kristo, nananangan ako sa sarili kong karunungan. Kaya hirap na hirap kami. No, walang kagamit-gamit, walang pagkain, mangungutang pa. Si Aling Lydia ba yun? Si Aling Lydia, nung nabubuhay pa siya, padadala lang namin yung bata, yung anak ko si Leslie, 5 years old. May sulat yan, 1 kilong manok, 1 kilong limpo. Pagbalik, dala na. So, puro utang ang kinakain namin. Pag hindi kami nakautang, wala kami kakainin. Nasabi ko nga, natuto pa ako magnakaw. Dahil doon sa pinapasukan ko, American Club, marami pagkain. May sukto, lobster tail, no? Prawns, tenderloin steak. Ninanakaw ko po yun para mapakain niya. Bakit? Evaluation. Alalahanin mo yung nakaraan. Wala akong Diyos nung nakaraan. Kaya naghihirap kami. Pero simula nang makakilala ko, simula nang pagsisihan ko ang mga kasalanan ko, kinilala kong makasalanan ako, humingi ako ng tawad sa Diyos, at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Evaluation. Alamin mo, saliksikin mo, saan ka nanggaling, ano ba dapat? O simula nang tinanggap ko siya bilang Panginoon at tagapagligtas, hindi na kami pinagkulang. Ang sabi niya nga sa Matthew 28, no? 19 and 20. Kaya ito lamang po ang ginagawa namin. No? Pumayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismohan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At sa 20, ito ang kanyang sinabi. Gawin nyo yan. Utos talaga. Great Commission. Gawin nyo yan. Sapagkat pag ginagawa mo na yan, hindi kita iiwan, ipababayaan man hanggang sa kahuli-hulihan ng buhay mo, hanggang sa kamatayan namin. Kaya ngayon, nakikita ninyo, malaki na ang pagkakaiba namin. Dati walang kagamit-gamit. Ngayon, sobra sa gamit, wala pang nakatira sa bahay namin. Pero ngayon, dahil naawa ko doon sa pamangkin ko, pinalayas daw sila at ora mismo, umalis sila. Siya ngayon ang pinatira namin doon sa bahay namin. Sila ang mga malaga. Walang upa. Wala pong upa. Nakatira sila doon. So, tuwa siya. Lunes bukas, pupunta na kami ni Mrs. Para ayusin niya. Duplex yun. Yung kabila, kanila. Yung kabila, amin. No? Yun ang amin. Ayusin kasi yung mga gamit ko, bigla ko lang ipinasok dito sa amin. Kaya wala sa forma. Hindi ko kaya yun. Asawa ko ang gagawin. Ang dami po namin gamit. Thank God. So, evaluation. Napakahalaga po. Kayo mismo ang makakasaliksik ng buhay ninyo. Diba? Nakuha po ba natin? Kayo ang mag-grado. Anong grade? Ano ba? Sa 1 to 10, saan ba kayo? Sa 4, sa 8, sa 5, sa 10. No? Ano ba ang mataas? 1? Ano ba ang grado? Kayo po ang nakakalam. Kaya sayang ang mensahe na ang gusto ni Lord, marami ang makarinig. Pero, hindi rin sayang, mayroon po ako broadcasting. Kaya binigyan ako ni Lord. Natutuwa nga ako, pinakita ko sa asawa ko. Yung kaibigan ko, close friend, kainom-inuman ko lagi noon, at katrubol, at kabasketball, siya ang 3-pointers ko sa side. Hindi nagbago. Lasing pa rin. Hanggang may sakit na, ganoon pa rin. Pero ngayon, dahil nakikinig, pinadadalan ko lagi ng broadcasting. Sabi sa akin ng asawa natin, salamat, Boy. Boy, ako doon yung tawag sa akin. Boy. Dahil
yung asawa ko, nakikita ko na ang pagbabago. Hindi na umiinom. Maaaring tumanggap na rin sa Panginoon yun. Kasi specify ang sinasabi ko. Katulad ngayon, di ba? Kilalanin mo, makasalanan ka, pagsisihan mo, humingi ka ng tawad, tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun po. Kaya ako'y galak na galak. No? At alam ko, marami pa yan. Kaya ako, hindi ako naghihinaya na kahit gumagastos ako ng more than 10,000 kasi ang 10,000 doon lang yan sa studio. Yung pamasahe ko, yung pagkain ko, mahigit. Thank God pa rin. Nagpapasalamat ako. Bakit? God will provide. Kita nyo, naka-6 na buwan na ako ngayong August. Magpipito na ngayong August. February ako nag-umpisa doon. Magpipito na. So, thank God. May papangaral ko ang salita ng Diyos. Ito, ilan lang tayo rito. No? Naka-YouTube po tayo. May umaabot ng 80, 100. O bagamat na yun, medyo kumunti. Pero may umabot na ng 1,800 views. Malaking bagay po ito na kahit kakaunti tayo, maraming taong nakakarinig. Kung maririnig itong mensahe ito sa umagang ito, count your blessing. Ang tawag yata doon. Count your blessing. Alalahanin mo ang nakaraan mo. Alalahanin mo yung pagpatala na ibinigay sa inyo ni Lord. No? Kaya, nawa, mahamon tayo. Challenge po sa ating lahat. Huwag po tayong magsawang manalangin. Huwag tayong magsawa sa pananampalataya. You can move mountain. At ang Diyos natin ay hindi nagbabago kailanman. Purihin po, Panginoon. Tayo po yung manalangin, Lord. Maraming salamat po sa umagang ito na muli at binigyan mo ko ng pagkakataon na makapagsalita ng upang sa ganun, Lord, marami po ang makakilala sa pangalan mo. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen at amen. Kakanta si Juan. Lisa. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga mensahe na narinig natin at alam na po natin ang ating gagawin. Ngayon, tinatawag ko po si Lisa sa special number at si ito pinagagawin ng basket. Lisa. If you've got hooded eyelids and want to rock that double eyelid look, you Those are times
Amen. Praise the Lord, no? Bakit trust His heart? Fed up with frizzy hair? Transform. Naisip niyo na ba kung bakit trust His heart? Bakit sa puso? Well, yes. Bakit daw tayo magtiwala sa puso? Trust His heart. Kasi nandito lang siya sa puso natin. Tama. Sapagkat nakatira ang Diyos sa puso natin. Kaya trust His heart, no? Wala tayong ibang pangtiwalaan kundi ang Diyos lamang. Huwag nating ipagkatiwala ang ating lahat-lahat sa tao. Dahil mabibigo lang tayo, no? When we expect something big, wag sa tao. Dahil ang tao, ano yan parang hangin. Nang pag ganyan, nag-iiba-iba ang takbo ng utak, na? Yes ngayon, maya no na. Kaya, only trust God. Maganda yung ating napag-aralan, evaluation, no? Ano pa yung tatlong? Sabi nga, I have nothing, sabi noong nagpaliwanag, but I do this. Kahit na wala siya, hindi siya marunong, hindi naman siya pastor, pero meron siyang ginagawang tatlong bagay. Na? Ginagawa rin ba natin ito? Number one, ano yung number one? Prayer. Ha? Bakit prayer? Ha? Bakit tayo nakakakuha ng kapangyarihan sa prayer? Dahil kay Lord. Paano? Dahil sa malalakang Anong ginagawa natin sa prayer? Tayo ay Hingi sa Kanya. nakikipag-usap. No? So number one is prayer. We talk to God. Kasi mahirap naman yung hindi natin kinakausap ang Diyos. Tanda natin mga kapatid, inaantay lang ng Diyos na kausapin siya. Sino dito ang kasama sa tuwing Miyerkules na prayer meeting? Wala? Sino pa? Dapat kasama tayong lahat para lahat ng ating mga hinihiling kasama na ng kahilingan ninyo ay madala doon sa trono ng biyaya ng Panginoon at ang sabi, ibubuhos sa atin. Ha? So kailangan nating manalangin sapagkat ito ang oras na tayo ay nakakapag-usap
sa Panginoon. Paano naman ang umusap ang Panginoon sa atin? By faith. Ha? Paano siya nagsasalita sa atin? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. No? So, God talks to us through the Bible. We talk to God through prayer. Huwag niyo kalimutan yan. Paano ba yung ikalawa, Pastor? Faith. Faith. No? Sabi nga, faith can move mountain. Ganoon katindi ang kanyang pananampalataya na kahit yung bundok na yan ay kaya kong utusan, lumipat ka sa kabila at lumipat nga daw. No? So, ganoon katindi ang kanyang faith. Tayo, gaano kaliit ang ating faith na kapag tayo ay pakiramdam natin ay merong nagawa ang ating kasama, hindi ka nasisimba. Kasi yun lang ang faith mo. Faith mo lang sa sarili mo. Hindi na-develop yung faith na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. What are the character of a faith of a person with faith? Una-una pinagkaloob sa atin ng Diyos, ano? Pag-ibig. No? Ano pa? Love, joy, peace. Eh yung pala, wala siyang kapis-pis kapag siya ay mayroong nararamdaman. Talk to your pastor. Ang inyong pastor ay hindi yan magician para malaman kung ano ang inyong iniisip, kung ano ang inyong saloobin. Talk to your pastor. Huwag niyong solohin dahil hindi natin kaya. Ang sabi nga ni Pastor Dan, anything that you have, give it to the Lord. Give it to the Lord. Huwag natin pasanin kung tayong Sharon. Give it to the Lord. No? Tapos magtatampo-tampo ka. Sino lugi? Ikaw. No? Nasa mabuting kalagayan ka na, nagtampo ka. Nasaan ka ngayon? Lugi. Ha? Okay, number 3 is, God never fails. Ibig sabihin, kailanman ang Diyos ay hindi nagkulang. Sino ang nagkukulang? Tayo, no? Ano yung pagkukulang? Pag nagtampo, ay ayoko na dyan sa kanina. Nakainis ko may grupong yan. Ha? Ayoko na. Tama na. Sinulugi na. Samantala, ang sabi, God never fails. Ikaw ang failure dahil hindi ka sumangguni sa Panginoon. Ang sinanggunian mo lang ang iyong sariling karunungan. May tulong ba tayo? Kung wala ang Diyos, everything is impossible. Impossible natin maunawaan ang mga bagay-bagay. Imposible natin maipagkaloob ang pag-ibig na sinasabi ng Diyos. Failure pa tayo sa pangunawa. Failure tayo sa buhay. Pwede ba natin pagmalakihan ang Diyos? Hindi. Kailanman hindi natin kayang pagmalakihan ang Diyos. Yan lamang ang aking karagdagan. At sa umagang ito, ating pagpasalamat ang mga kaloob na nalikom. Dahil kung lahat ay manalangin, yung tayo at tayo ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat o Diyos sa isang buong linggong nilakaran namin na ikaw ay patuloy na namamatnubay, patuloy mo kaming iningatan, patuloy mo kaming sinubaybayan, patuloy na ang biyaya ay saganang dumadaloy sa aming buhay at mga bagay na inaari naming mga pagpapala ay hindi namin na ipagpapasalamat. Salamat o Diyos sa isang bagong umaga na alam ko, Panginoon, ito ay puspos ng iyong biyaya. Sabi mo nga sa Lamentations 3:23, every day as a new, every morning as a new blessing. Araw-araw o Diyos, bago't-bago ang iyong pagpapala. At salamat, Panginoon, dahil kami ng mga anak mo ay handang tanggapin ang mga pagpapala niyan. Hindi kami
pwedeng magmalaki sa iyo, Panginoon, dahil kami ay wala. Dapat ang aming mga tuntunin sa buhay ay, I want to know you more, O Lord. Ito ang dapat maiintal sa aming buhay, Panginoon, sa aming puso, sa aming isipan na lubos ka namin makilala, Panginoon, sa aming buhay at maipamuhay. Thank you rin po, Panginoon, sa umagang ito, nasama-sama kami magkakapatid na nananambahan, nagpupuri, nagpapasalamat, ipinailan lang namin ang aming mga tinig upang ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Salamat o Diyos na ikaw ay nasa aming kalagitnaan, bagamit kami ay ilan-ilan, subalit alam ko, Panginoon, darating ang panahon na iyong dadalhin din dito ang mga nangangailangan sa iyo, Panginoon, upang sila man o Diyos ay makaranas ng pagliligtas mo. Sila man o Diyos ay makaranas ng biyaya mo. Hindi lamang yung galing sa corpus o ano pa mang mga biyaya. Yun ay pansamantala lamang, Panginoon. Ang kailangan namin ay walang hanggang biyaya na nagmumula sa iyo. Patawarin mo nga po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan na nagagawa. O Diyos, pakalinisin mo kami upang kami ay makarapat-dapat na humarap sa iyo sa pamamagitan ng panalangin. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iba pa namin mga kapatid, kukunti na nga lang kami, kukunti pa rin ang dalo. Nawa, O Diyos, iyo pong pagpalain ang lugar na ito at punuin mo ng mga mananampalataya. Ganon din, O Diyos, dinadalangin namin ang mga biyayang kaloob ng mga kapatiran sa umagang ito. Pagpalain mo po ito, Panginoon, at paspasan, nawa, Panginoon, magamit namin ito sa ikauunlad ng iyong iglesia sa daang ito. Sa umagang ito, dinadalangin ko po si Ate Tess. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, sa kanyang nagdaang birthday. Nawa ay patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan, ng karunungan, ng kaunawaan, Panginoon, na magpatuloy siya sa kanyang takbuhin patungo sa hangganan. Ganyan din sa buhay ni Ate Edna, salamat sa buhay niya, Panginoon. Alam ko na may mga kahilingan din siya personal. Aputin mo po siya, Panginoon, sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. At nawa, Panginoon, patuloy mo po siyang paspasan at pagpalain at bigyan mo siya ng malakas na pangangatawan. At salamat, Panginoon, dahil hindi siya nakakalimot na ikaw ay sambahin niya, lalo na sa araw ng linggo. Ganon din sa buhay ni Ate Lina, nitong salamat sa buhay ng mga kapatid kong ito, Panginoon. Pagamat alam ko, Diyos, hindi nila masyado na uunawaan ang mga mensahe mo, pero ikaw, O Diyos, ang siya magpapaunawa sa puso nila, Panginoon, sa kahalagahan ng iyong mga salita. Salamat din sa buhay ni Liberty, na alam ko, Panginoon, hinipo mo ang kanyang puso upang sa Panginoon ay magpatuloy sa paglapit sa iyo. Salamat, Panginoon, na nandoon ang kanyang kagalakan, Panginoon, na makasama namin siya sa lahat ng gawain. Salamat din sa buhay ni Ate Lisa, Panginoon, na ang lahat na meron siya ay pinagkakaloob niya sa iyo, lalo ng kanyang boses. Salamat, Panginoon, sa buhay niya, dahil nakikita ko, Panginoon, ang pagbabago, Panginoon, ng mga kapatiran. Alam ko, Panginoon, na ang tunay na mananampalataya at tagasunod ni Kristo ay pinabago mo, katulad ng isang basketballista, 180 degrees turn away from sin. Nawa, Panginoong Diyos, magpatuloy kami sa aming takbuhin at sa pagdating ng panahon, sasabihin mo sa amin, good and faithful servant. Ito ang gusto namin marinig, Panginoon, sa takdang panahon. O Diyos, lahat ng aming samot na langit, amin pong itinataas sa iyo. Sa oras na ito, tinatawagan ko si Pastor para sa laspas. Atin pong Bible study ay Wednesday pa rin po. Alas 3 sa tahanan ni Ate Lenny. Okay, so inanyayaan ko pong tumayo ang kapulungan para hingin tayo ng aspas sa ating Panginoon. Lord, maraming salamat.
Salamat po at muli ay tinipon mo kami sa dakong ito upang kami po ay sama-samang magpuri, magpasalamat at sambahin ka po namin sa Espiritu at katotohanan. Lord, hinihingi po ang iyong basbas sa umaga nito. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal ang sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at